Nako, eto na ang hinihintay nating lahat, mga kababayan. At minsan, nasabi ko po ito sa inyo. Kung natatandaan po ninyo, isang buwan yata po ang nakalipas, nasabi ko na po ito sa inyo, mga kababayan, na meron pong lalabas, meron pong lalantad. Yun lang po ang sabi sa akin ng aking kaibigang butiki, mga kababayan. Walang sinabi kong tungkol sa anong dahilan bakit sila lalantad o lalabas. At walang sinabi kung babae o lalaki. Pero ang sinabi po sa akin, maraming lalantad, marami. Hindi isa, marami. O katulad dito, mga kababayan, 18 po na mga dating Marines, di umano'y kasamahan ito, mga kababayan, ni dating Sergeant Gutesa. Kilala niyo naman po siguro si Gutesa, na nagpahayag po sa Senate Blue Ribbon Committee. Biglang naging tawag ito, surprise witness, ika nga, na nagsasabing sangkot si Martin Romualdez, sangkot si Saldico, sangkot din si Bongbong Marcos sa mali-malitang pagdi-deliver ng mga pera. O eto po, mga kababayan, may video. Panoorin po natin itong sinabi o paliwanag po ng kanilang abogado. Nagpapatunay po, mga kababayan, na yaong sinasabi ni Gutesa at sinasabi rin ni Saldico ay pawang katotohanan, hindi gawa-gawa lamang. Kasi 18 po ito at meron pang 12 na hindi pa nakarating kasi medyo nangingilag pa sila o nag-aalanganin pa sila, mga kababayan. Kasi po yung kanilang mga mahal sa buhay, ibig sabihin, asawa siguro, nasa serbisyo pa. Nasa gobyerno pa. Natatakot, siyempre, baka maapektuhan ang kanilang trabaho, ipatanggal o di kaya gawa ng kaso para makaganti man lamang. Pero itong 18 na ito, mga kababayan, patunay po ito na totoo lahat ng sinabi ni dating Sergeant Gutesa sa kanyang pasabog sa Senate Blue Ribbon Committee. O ito na po yung video, panoorin po natin. Pero bago ko po ipanood, mga kababayan, humihiling lamang po ako. Hindi lamang po kayong mga nakapanood ang nais ko makaalam sa balitang ito. Baka maaari pong pakishare. Kahit wag na po ninyong i-like, kahit wag na po kayong mag-subscribe, mga kababayan, okay lang po. I-share lang po ninyo. I-share po ninyo ng marami, mga kababayan, para malaman po ng ating mga kababayan na hindi po nagsisinungaling si Sergeant Gutesa kasi pinilit po si Gutesa. Pinilit siya na magsinungaling at pasinungalingan yung kanyang mismong mga testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee. Magkikisuyo lang po, pakishare po ito, mga kababayan, sa marami po na ninyong mga kaibigan para malaman po nila ang katotohanan tungkol po dito sa napakalalang korupsyon na po sa ating bansa. Huwag po nating tatantanan ito, mga kababayan. Pilit po nilang pinagtatakpan ito sa kung ano-ano mga isyo. Kinakailangan po natin itong ipaalam sa ating mga kababayan na ganito na po kalala ang korupsyon sa ating bansa. O ito na po yung video, panoorin na po natin. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po, sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Sa aking tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi
siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver ng pera. Kaya naaawa po ako ngayon sa sitwasyon ni Master Sergeant Gutesa dahil ginawa siyang sinungaling. Meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahad pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter, at ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Makikita rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media, yung tinatawag nating mga media operators. At ganyan po sila mag-deliver. No? Makikita po ninyo sa ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera. At marami pa pong iba na katulad nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, naobserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ngayon, ano pang idadahilan nila mga kababayan? 18 ito. Napakarami ho nito. Ba't itinigil na ang investigasyon dito sa Blue Ribbon Committee? Napakarami pang gustong magsalita. Ping Lacson, balikan mo ang issue sa maanumalyang flood control, Ping Lacson. Marami pang gustong magsalita pero hindi ninyo pinatatawag kung sino-sino ang mga pinatatawag ninyo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala namang kwenta, wala namang saysay.
Wala namang nakikita magandang resulta. Etong mga itong ipatawag mo. Kasi mga kasamahan ito ni Sergeant Gutesa, Ping Lacson. Ano masasabi kaya dito ng AFP, mga kababayan? General Browner, Sir, may mga panibagong ebidensya na naman lumabas. General Browner, magbubulag-bulagan pa rin po ba kayo? Wala po ba kayong gagawing hakbang? Lagi na lang kayo lagi nyo na lang sinasabing ang AFP kinukundi na ang mga nangyayaring anomalya sa flood control. Eto, mga kasamahan mo, mga kabaro nyo ito. Suportahan nyo ito, Gumawa kayo ng hakbang. Kayo lang ang tanging nakakaalam kung ano ang gagawin yung hakbang na pagsuporta sa mga ito. Tulungan nyo sila. Baka mamaya, mga kababayan, pagdating ng ilang buwan, biglang maglaho na naman itong mga ito. Takutin na naman kasi, ayun nga, sa isa pang bidyong pinanood ko, mga kababayan, hayaan nyo po, pagkatapos po itong video na ito, trailer man lang ito, kung baga, pinaalam ko lang sa inyo ang update kung ano ang nangyari, kung sino-sino itong mga bagong lumabas na mga individual, grupo, o mga panibagong ebidensya. Mamaya po i-upload ko po yung buong video buong video nito, mga kababayan, para mapanood niyo po ng buong buo. Abangan niyo lang po, wag lang po kayo mainip. Iuna ko lang po ito. Ano ho? Ngayon, General Browner, sir, tahimik pa rin po kayo dito. Paano yan, Mga Marines yan. Mga kabaro mo yan. Paano ngayon yan? Anong gagawin mo, General Browner? Hindi ka magsasalita, magbibingi-bingihan ka, magbubulag-bulagan ka sa mga sinabi nila. At ikaw din, Panfilo Lacson, kamusta na? Ang Senate Blue Ribbon Committee, inutil na ang datingan, sir. Naging inutil ang BRC mula nung ikaw na ang naging chairman. Walang kwenta. Ang investigasyon mo sa flood control, muro-muro lang. Para lang masabing meron kayong ginagawang investigasyon pero wala naman tayong napapakasuhan, wala naman kayong kinakasuhan. Ito ang paniwalaan natin, hindi kung sino-sino pinatatawag yun sa BRC na walang silbi pa rin hanggang sa ngayon. Buksan nyo uli, tinigil nyo na Ipatawag nyo itong mga ito. Baka magaya to kay kay Gutesa na gumawa ulit ng panibagong affidavit, bagamat meron na sa affidavit na isinumiti niya sa Senate Blue Ribbon Committee, which is yun yung nagsasabi na saksi siya, nakapagtrabaho siya, nakapag-deliver siya ng mali-malitang pera sa kung saan-saang lugar na dawit si Marcos, dawit si Martin Romualdez, dawit si Saldico. Eto, walang pinagkaiba, parehas. Kung ano ang ipinakita at mga sinabi ni Gutesa, ganun din. Senate Blue Ribbon Committee, magpapaka-inutil na lang ba kayo hanggang sa matapos ang administrasyon ni Marcos? Tandaan ho ninyo, maaari po kayong balikan. Madadawit po kayo. Madadawit po kayo. Hindi man ganoon ka taas ang inyong kaparusahan, oras na idadawit kayo, dawit pa rin kayo. At least, mananagot pa rin kayo sa batas. Kaya ako sa inyo, Ping Lacson, BRC, nako, kumilos na kayo. Seryosohin nyo na ang investigasyon. Ito pa isa, mga kababayan, dagdag ko ito. Kasi, nanghinayang po ako, bakit hindi ko po ito inulit-ulit? Di ba sinabi ko na po ito sa inyo? Isang buwan niya yata ang nakalipas na mayroon lulutang, di ba, yan na, nangyari na, may lumutang na, may lumabas na. Ganito ang ganap, mga kababayan. Ito dadagdag ko sa inyo. Maaaring mangyari din po ito. Ito ngayon, sabi-sabi pa lang po ito, mga kababayan, pero pwede po itong mangyari. Pwede po ito, maaaring chismis lang to. Pero pwede po itong
magaya nung sinabi ko sa inyo isang buwan na ang nakalipas, na ngayon lumabas na yan, yung 18 na yan, ng mga dating Marines. Na ito, pwede din ito mangyari. Ito lang naman, ang marites sa akin, mga maaring nga, kaya nga, hanggat hindi pa nangyayari, ang isang bagay, ang isang pangyayari, no? Ang isang senaryo, maituturing po yan na marites, mga kababayan. Lalo na't wala tayong naipapakita na mga tawag nito, na mga ebidensya, pagpapatotoo, kwento lang, kasi kwento lang rin sa atin. Merong text messages, ayan o. Messenger po ito, ayan o. Oh. Ayan. In-screenshot ko po yan. Oh. Pero, hanggang ganyan lang. O ito po ang sabi dito, mga kababayan. Basahin ko na lang ha. Pre. May umaalingasaw na balita. Umaalingasaw na balita. Malala, cancer, di umano, mga kababayan, na wala sa inilagay na di umano. Pero ako maglalagay ng di umano. Malala, di umano, cancer ni BBM. Baka next week daw, mga kababayan, dalhin na siya sa abroad para maoperahan. Stage 3, di umano, mga kababayan, na colon cancer ang karamdaman ngayon ni Bongbong Marcos. Ayon po ito sa kwento sa akin. Gano kaya ito katotoo? Kaya pala nakakapagtaka, mga kababayan, na hanggang ngayon wala silang maibigay na medical bulletin ni Bongbong Marcos. Kahit ang ospital na siyang nakakaalam ng katotohanan kung ano ang kalagayan ng presidente natin, hindi po nagbibigay ng kanilang pahayag. Ngayon, tinanong ko siya. Sabi ko, saan mo nalaman ito, pre? May karugtong pa yan. Ha? Ito po ang sabi sa akin, mga kababayan. Para klaro ho tayo, tinanong ko siya saan mo nalaman yan? Mahirap na, di ba? Mahirap na. Baka mamaya, ito nga sinasabi natin yan, maaari nga lang ito marites Pero, sabi ko, takpan ko lang yung pangalan itong green saan mo? Saan mo narinig, pre? O, di ba? Ito sabi niya, mga kababayan. Ito sabi niya. Hindi ko na ipapakita yung text message. Hindi na ipapakita. Basahin ko na lang. Sa kabrad na lawyer ni Chief of Staff ni boss na kumpare ko. Ano? Kumpare niya ang nagsabi sa kanya. Ulitin ko ha. Sa kabrad na lawyer. Sa kabrad na lawyer ni Chief of Staff ni boss na kumpare ko. Nako, ito. Gaano kaya katotoo ito? Diyos ko po. Naku po, Director to sa Senado. Meron palang ganun. May director to pala sa Senado. Wala akong alam dyan kasi hindi naman nakakapasok pa dyan. Ito pa daw si R. R lang muna. Nako. R lang muna. Hindi ko muna babanggitin ang pangalan kasi balat sibuyas po ito, mga kababayan. Agad-agad po ito nagdedemanda sa mga vlogger. Agad-agad pong tinatakot, tinikipit para manahimik. R lang muna. Mamaya ibibigyan ko po kayo ng clue, okay? Para hindi po kayo mabitin. Kahit paano meron po kayong idea, okay? Simpleng simpleng clue lang. Ito pa daw si R, matigas ulo. Sumasagot ng pasigaw at may mura kay BBMD umano, mga kababayan. Dito, wala siya inilagay na di umano. Pero ako na naglagay kasi kwento lang sa akin to Ito ulitin ko
Eto pa grabe daw, si R, matigas ulo, sumasagot ng pasigaw at may mura pa kay BBM. Di kaya nagsisi daw di na kaya nagsisi daw si BBM but in a point pa as hindi niya kaya pasunurin. Yan. Klaruhin natin para maklaro kayo kasi putol-putol yung basa ko. Grabe daw ang ginagawa nitong si R. Sumasagot ng pasigaw, di umano mga kababayan, kay BBM. Okay? May mura pa. Sumasagot na nga ng pasigaw, may mura pa. Ngayon, napatanong siya, di kaya nagsisi na si BBM but in-appoint niya as, hindi ko na po muna babanggitin kung anong tanggapan, mga kababayan, yung clue mamaya abangan nyo. In-appoint pa as pero hindi niya kaya pasunurin. Yan. Ito pa dagdag niya. Ikaw, laruin mo na lang sa vlog mo yung safe ka paano mo sabihin. Ayun lang po ang nakaya kong sabihin, ang paliwanag. Yun lang ang kaya kong simpleng paliwanagan lang. Pero ulitin ko po at lilinawin ko po sa inyong lahat, mga kababayan. Bagamat meron pong ganitong message sa akin ngayon. Kahapon pa ito eh. Nakalimutan ko lang kasi sobrang busy ho natin. Pagkatapos po ng programa, diretso po tayo ng masjid. Kasi naka-fasting ho tayo ngayon, Ramadan ngayon. Itong at hinang-hina na tayo, nakalimutan ko siya. Ngayon, nung lumabas na yung sinabi sa akin, iba po may sabi nun na mayroong lulutang, mayroong lalabas. Iba po may sabi nun at iba naman po itong nag-message sa akin. Nung lumutang kayo ng umaga, nagkaroon ng press con, na lumutang at nangyari at nagkatotoo na sinabi sa akin na may lulutang. 18 na mga dating Marines na kasamahan ni Gutesa ang nagdi-deliver ng mga mali-malitang basura na ayon din sa sinabi ni Gutesa, naalala ko ito. Sabi ko, isama ko pala ito. Sayang naman kung hindi malaman ng ating mga kababayan. Kaya mga kababayan ko, huwag niyo pong hayaan na hindi niyo po ito i-share. Kailangan po ito malaman ng ating mga kababayan. Opo, kailangan malaman nila. Sayang naman kung kayo lang nakakaalam. Paki-share na lang po. Kasi unti-unti na po nilang pinapatay, mga kababayan, ang isyo sa korupsyon at sa flood control scandal, mga kababayan. Huwag po nating hayaan na mamatay ang issue na yan. Napakalaking problema po na dinaranas ngayon ng ating bansa sa korupsyon. Kaya mas mabuting ikalat po natin ang mga balita tungkol dito. Hindi biro ang ginawa ng 18 dating Marines na nagpa-presscon kani-kanina lang. Pinanood nyo pong video. Abangan nyo po ang full video, i-upload ko rin po. Hindi po biro ang ginagawa ho nila. Buhay po. Maaring buhay nila, maaring buhay ng kanilang asawa, ng kanilang mga anak ang nakasalalay ho dito. Pero kinakailangan po nilang gawin. Pinilit po nilang ginawa, mga kababayan, para alam nyo na, paglilingkod pa rin po sa bayan ang kanilang iniisip, bagamat sila po ay retirado na, paglilingkod pa rin po sa bayan. Sino ho tayo na sa isang kapirasong share lang hindi ho natin magawa? Ipaalam po natin ito sa ating mga kababayan. Nariyan po kayo para hindi lamang sumubaybay sa mga updates tungkol dito sa napakalalang korupsyon, sa nangyari sa ating Tatay Digong, at sa samot-saring problema sa ating bansa, hindi lamang para kumuha ng updates, mag-chismis, kundi mga kababayan, malaki po ang inyong ambag sa aming mga vlogger. Yang simpleng pag-share po ninyo na ikaw nag-iisang nakikinig sa mga sinasabi naming mga vlogger,
na ipapakalat mo hanggang 10 katao. Na yung 10 katao na yun, pwede din naman magpasa-pasa ng tiga 10 katao para malaman po ng ating mga kababayan. Ganyan po kalaki, mga kababayan, ang papel ho ninyong ginagampanan. Hindi po biro. O nakikinig ho kayo, pero isineshare po ninyo eh. Dapat po natin itong ishare. Lalo na itong press con kanina. Grabe ho. Ngayon, ito na. Ang clue na ibibigay ko po sa inyo, mga kababayan. Kung sino itong isang cabinet member di umano ni Bongbong Marcos na sinasagot siya ng pasigaw na may mura pa. Oh, na para bagang nagsisisi na etong si Bongbong dahil bakit niya pa ito inappoint. Matigas naman daw pala ang ulo. Ngayon, ito na po ang clue. Simple lang, mga kababayan. Sabihin na lang nating malapit na siya sa kulay ng mangustin. Okay na? Ha? Siguro naman, sapat na po sa inyo yun. Basta yun lang po. Ang kulay niya, malapit na po sa mangustin. Alam niyo naman siguro ang kulay ng mangustin, mga kababayan. Ha? Oh. Yun na yun. Bakit malapit na sa mangustin yung kulay niya, PL? Basta nagkaroon din siya ng karamdaman. Na kanyang nilalabanan, baka hanggang sa ngayon, nilalabanan niya pa yung kanyang karamdaman na yan. Kung ano man yung kanyang karamdaman na dinaramdam. Oh, kaya siya nagkaroon na naging kulay mangustin na. Nangayayat na rin. O, hindi si Tambaha. Basta, kilala niyo po, mga kababayan. Hayaan niyo po. Sa mga susunod na araw, ibibigay ko rin po ito sa inyo. Kung sino po ito. Ano ha? Lalo na kapag nabalitaan na po natin, mga kababayan, na malala na ito. Malala na kinakailangan dalhin na rin siya sa ibang bansa para maoperahan, para maipagamot. Siyempre, maibabalita ho yan eh. Walang manunungkulan dun sa kanyang tanggapan, mga kababayan eh. Maibabalita yan. Kaya, abang-abangan natin pag dumating yung araw na yon na hindi niya nakayanin yung kanyang karamdaman, mga kababayan, dahil lumalala na sila pare-parehas eh. Ang bilis ng karma, no? Hindi pa tapos yung kanilang termino, mga kababayan. Hindi pa tapos termino bilang presidente, bilang elected official o bilang isang namumuno sa isang tanggapan sa gobyerno. Ayan na, kinakarma na sila. Grabe ang karma, mga kababayan. Hindi kaya dala na rin ito ng stress. Di ba? Hindi nyo napansin, halos karamihan ng mga cabinet member ni Bongbong Marcos mga nagkakasakit. Mula sa kanya hanggang sa kanyang pinsan. Kahit ito si Vince Dizon, nangayayat na rin, mga kababayan. Ako, gustong-gusto kong pumayat. Nagda-diet ako. Matagal na. Bago pa mag-Ramadan, nagda-diet na ako. Ang hirap magpapayat. Oh. Pero pa rin tayong double chin, mga kababayan, taba. Oh. Sila, hindi naman siguro nagda-diet yung mga yan, yung mga nasangkot sa flood control project na yan at mga bata ni Marcos. Pero bakit nagsisipagpayatan? Gaba na siguro yan, mga kababayan. Karma na yan ba? Ito na yung sinabi ni Inday, no? Ang talim ng bibig ni Inday, natandaan nyo pa ba? Noong kasalukuyang binubulabog ng mga kapulisan ang Kingdom of Jesus Christ. Di ba naroon kami, 16 na araw kami roon, nakikipaglaban kami. Nagbibigay ng update sa inyo. Sinabi ni Inday doon, nagkaroon ng event eh.
na ang gaba dili magsaba. O ayan na, dumating na mga kababayan. Hanggat hindi bababa yung mga yan, lalala ang sakit ng mga yan. Hanggat hindi aalis sa mga tanggapan na kanilang pinamumuluan, lalala po ang problema ng mga yan. Kasi meron pong mga problema ang kani-kanilang mga tanggapan na anumang oras, pag halimbawa, lalo na, pag nagtapos na po sila sa kanilang panunungkulan, na maaari po silang balikan ni Inday Sara. Sinabi na ni Inday hindi pwedeng walang managot. So, merong mananagot. Jehovah. Okay, abangan nyo po yung full video na pinanood po natin mga kababayan. Hanggang dito lang po muna at malapit na ang programa. Maraming salamat, mag-iingat kayong lagi, tigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.